po. Oh my gosh! Iba po ang nakuha namin. Ang nakuha po namin ay ahas. Kuya, may ahas pala dito. Ayoko dito. Ay, Diyos ko Lord! Wait lang! Huwag ka kay kilos! Teka, kuya. Kuya, kailangan kunin na to. Paano ba kinukuha? Hawakan lang po sa likod ng papatungan. Teka lang po. Pinapatungan ko pa po. Baka sipitin ako nito. Malakas siya, kuya! Malakas po yan. Kuya, baka sipitin ako nito. Bayang pinagigitnaan ng karagatan at kabundukan. Sikat ding summer destination dahil sa malalaki nitong mga alon. Wow, grabe! Ito talagang mas maraming ginto ito. Sus, napakalaki! Maliban sa magagandang tanawin, may iba pang yaman ng bayang ito. Yay! Teka lang, ito na! May alon na! Baka mabali? Hindi naman po yung kahon eh. Ang bigat! Napakalaki! Sagana rin ito sa laman dagat. Aray! Ayan na. Ay, nagtatalunan. Ngayong tag-init, samahan niyo kaming bisitahin ang lugar na bubusog sa ating mga mata at tiyan. Kahit maliit, sarap pa rin. Love it! Panalo! Ang bayan ng Baler sa probinsya ng Aurora. Ang Baler ay nasa pagitan ng Pacific Ocean at bulubundukin ng Sierra Madre. Dahil nakaharap ito sa Pacific Ocean, malalaki at matataas ang mga alon dito. Kinilala ito bilang birthplace of surfing in the Philippines. Malaking bahagi ng Baler Aurora ay napaliligiran ng tubig. Specifically, the Pacific Ocean. Nandito tayo ngayon sa Baler Bay. At syempre, kapag may coastal community, maraming isda. Marami tayong kakainin na naman ngayong araw na ito. Ngayon, espesyal yung ating kukuning isda. Ang tawag dito ay isdang dorado. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng dorado? Dorado in Spanish ay ginintuan. Kasi may ginto raw siya. Hindi. May kulay siyang ginto. Medyo malalaki raw itong mga isdang ito, kaya kukunin natin doon sa bangkang yon gamit ang isang kayak. Dahil nahuhuli ang mga isdang dorado sa malalim na bahagi ng dagat, ilang araw na nananatili sa laot ang mga mangingisda. Kuya Danny, kumusta na pose? Kumusta po? Ito po ba yung kayak ninyo? Opo, ma'am. Hindi natin sasakyan to. Opo, sasakyan lang. Ay, sasakyan natin? Akala ko ianod lang na ganyan. Po, gano'n na rin po. Pero itutulak mo. Itutulak o nakasakay tayo sa taas? Ganun. O sige, kaya ba tayo nito? Kaya po, ma'am. Hindi makalapit ang bangka nila sa dalampasigan dahil maaari itong sumadsad at masira. Kaya naman gumagamit sila ng improvised na kayak sa paghakot ng mga isda mula sa bangka papuntang Pampang. So, kakaiba yung kanilang kayak gawa sa styro na binalutan ng lambat at may kawayan. Kaya natin to. Ang isdang dorado po ay 120 to 140 pesos ang kilo. At ang isang dorado, kapag malaki, aabot to ng 15 kilos. Ano ba yan? Higante, parang dinosaur! Parang dinosaur! Dorado kasi may mga gininto ang kulay. Ayan may mga streaks na yellow. Napakabilis daw nitong mag-swimming sa ilalim ng dagat kaya mahirap hulihin. Ang isdang dorado o dolphin fish, kilala rin sa tawag na mahi-mahi. Mula 6 hanggang 15 kilo ang bigat nito. Grabe
ang laki niya. Para siyang kasing tangkad ng bata. Parang isang bata na yung laki nito. Ano? Parang isang 4 years old, 5 years old na bata na. Sus, Mario, kalaki. Wow, grabe. Ito talagang mas maraming ginto ito. Sus, napakalaki. Ay, ang cute naman. Saan to? Wow! Alam ko to, napakasarap nito. Yellowfin. Yellowfin tuna. Di ba tambakol din tawag dito? Opo, ako. Teka, kakaibang surfing ata itong nasubukan ko sa Balera. Teka lang, eto na, may alon na. Baka mabali. Hindi naman po yung kahoy yun. Ang bigat! Napakalaki! May pangsinigang na kami! 1, 2, 3. Mapapakain namin ng buong barangay. Dahil sa dami ng nakuha natin. Bago pa man lumaot ang mga mangingisda rito, may mga namamakyaw na ng kanilang magiging huli. Kaya pagkababa ng mga isda, diretso na ito sa mga wholesaler. Yan! Dito ba makikiluhin pa natin? Makikiluhin. Kayo po si Ate Shania. Shania ba? Shania Twain. Napakalaki po nito. Parang dinosaur po itsura eh. 6 na kilo. 18.33. O, dorado ulit. Pwede ng 6 yan? Yellowfin, yellowfin. Ano mas mahal? Dorado, yellowfin? Yellowfin po, ma'am. Magkano yellowfin? 200 po. Dorado, magkano? 150 po. Okay. So, ang total nung dorado ay 3,253. Yung yellowfin, 1,178. Yung salmon, 2 kilos. Pero may awas na 5%, kaya 380. 380 na lang po, ma'am. So, ang total ay 4,811. Eh, gawin mo ng 5,000. Joke. So, ito yung nakuha nating isdang dorado. At nakikita nyo, meron ditong kamatis, may siling pangsigang. Kasi magluluto tayo ng sinigang na dorado. Pero, may twist. Itong sinigang na iluluto sa atin ni Chef Ronald. Kasi nakalagay sa sizzling plate. Anong tawag niyo po dito sa ganitong uri ng dorado? Sizzling sinigang dorado na may katmon po. Na may katmon. So, ang pampaasim po ni Chef ay hindi po sampalok, kundi yung bunga ng Katmon. katmon. Naku, alam ko to eh. Maasim to. Maasim pero yung asim niya parang medyo fruity-fruity. Gumawa na po tayo ng fish stock, yung mga tinik po ng dorado, pinakuluan na natin na may kasama ng katmon. Ay, ang sarap. Sa akin, okay na to eh. Titimplahan muna ng paminta, asin at kalamansi ang na-fillet na isdang dorado. At saka ito ipiprito. Ganda, puting-puti oh. Habang piniprito ang isda, pwede nang gawin ng sauce ng sinigang. Sa kawali, magpapakulo lang ng dorado broth o yung sabaw mula sa pinagkuluang tinik ng dorado. Sunod na ihahalo ang slurry o tinunaw na cornstarch sa tubig. Ito ang magpapalapot ng sauce. Sunod namang ilalagay ang sitaw, labanos at mustasa. Samantala, sa kabilang kawali, ihahalo naman sa pinipritong dorado ang kamatis, siling haba at katmon. Parang ano pala to, deconstructed na sinigang ano. Maya-maya pa, pwede nang i-assemble sa sizzling plate. Gulay po. Wow! Ang init talaga! Sizzling dorado sinigang with katmon. Tikman na natin. Ang sosyal tingnan. Natin.
Nakalimutan ko sisling pala. Yung dorado, para siyang tangige. Parang ganun yung peg niya. Mas malambot siya kesa sa tuna. Tapos yung sinigang na sabaw. Sarap ng pagkakaasim ng katmon. Meron siyang fruity flavor na bagay dun sa dorado. Okay to. Sarap. Mula sa yaman ng kanilang karagatan, lilipat naman tayo sa biyayang mula sa mga ilog. Mangunguha tayo ngayon ng kuray. Ang kuray ay isang uri ng alimango or land crab. Kasama ko dito si Kuya Osir. Sa ibang mga lugar, ang tawag dito ay kuday, pero dito sa Aurora, kuray ang tawag nila. Kahapon pa lang, nag-iwan na sila ng mga trap dito. Titingnan natin kung meron ng nahuli na mga kuray. Kailangan overnight talaga, no? Sige. Gabi po yung paglabas nila ng lungga nila. Ayun. Gabi po sila nakakain. Oo, gabi sila. Nocturnal sila eh. So, gabi lang kumakain. Ano po yung pinampain natin? Bari wala na po siyang pain, hinaharang lang po mismo sa mismong butas. Bale, dun sa bahay niya, tas para paglabas niya, para kumuha ng pagkain, huhuli natin siya para maging pagkain naman natin. Bali ganito po ma'am yung butas niya pagka hindi pa po nalalagyan ng trap. Ganyan. Malalaman po nating may laman siya pagka may mga ganito, may mga dumi po siya sa butas. Dumi niya yan. Opo. Bali, ganito naman po yung paraan ng pagsisilo po sa sasangat lang po dito. Tsaka ilalagay lang po mismo sa butas ng ganyan. Ilalagay lang ng ganyan. Para Yan lang pag po, pumasok siya ngayon, Nabangga po niya mismo. pag nabangga niya yung... Ganito po siya. Para Ayun, tapos magsasara na kaagad dito. Dahil malalaking klase ng kuray ang nakukuha sa baler, may palatandaan ng mga lokal kung saan ilalagay ang mga bamboo trap. Malalaki kasi ang butas na hinuhukay ng mga kuray. At karaniwang nakatago sila sa damo o halaman. Nasaan siya? Ayan po ma'am. Ayun, may nahuli na nga oh. Itataktak po natin. Mabuhok siya. Pag tinaktak natin, di makakawala yan. Gabutin lang po. Ay, Diyos ko. Karaniwang makikita ang mga kuray malapit sa ilog o mangrove areas. Ayun. Malaki yung mga kuray nila dito Iba po sa amin nahuli doon, malalaki po talaga. mas malalaki pa. Yung halos higit po, di po pagka siya sa mga trap namin. Oo. Saan natin ito ilalagay? Ay, may bag po ako dito. Ayun, may bag ka pala eh. So, mahirap ng manipit yan. Yan. Okay. Teka, ito. Dito naglagay tayo ng trap. Pero nakikita ninyo, naka-engage pa yung trap eh. So, ibig sabihin, wala pa yung huli. Kailangan, nakababa na to eh, kung may huli. Walang huli. Smart crab. Mukhang may nahuli na tayo. Kasi kung titingnan ninyo yung pain na to, natanggal na yung pan-trigger. Ibig sabihin, may huli na dito. Meron nga! Buhay pa! Mukhang malaki siya. So, itataktak na natin to. Ayan siya, Kita mo? Itataktak na natin to. Tanggalin ko na dito. Yan. Yan. Diyos ko, Lord! Wait lang! Huwag ka kay kilos! Teka, kuya. Kuya, kailangan kunin na to. Paano ba kinukuha? Hawakan lang po sa likod niya ipapatungan. Teka lang po. Hinapatungan ko pa po. Tapos dito. Dito po ang halos. Saan dito? Yan, ganyan. Makasipitin ako nito, malakas siya, kuya! Malakas po yan. Malakas siya, pumipiglas! Kuya, baka kasipitin ako nito. Grabe ang kuray ng baler. Kahit ilang beses na akong nakasubok na manghuli nito, challenging pa rin. Kuya, ikaw muna! Wait lang po! Ang lakas niya pumiglas eh. Kuya, hawakan mo muna. Maalo siya. Nakakatakot. Oh my God! Mas malaki yung isa niyang sipit kesa sa kabilang sipit niya. Hoy! Pumasok na kayo! Ay! Wala pa rin. Wala po. Naka-engage pa. Yoo! Tao po! Tao po! Ayaw lumabas. May huli to.
ano. Ayun, oh. Maliit lang siya. Hello po. Maliit lang po. Ito na siya. Teka lang, ha? Wait lang! Wait lang! Dito, di ba? Sa aming... Dito? 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 Apa. Diba? Aray! Iniipit ako dito! Alam mo, grabe siya, ha? Nanunusok! Nanunusok! So, naninipit siya, pero yung mga maliliit niyang mga galamay, nanunusok din siya. Ang mga kuray na ating nakuha, diretso na sa kusina. Ang bayan ng Baler may sariling bersyon ng kaldereta at ang pangunahin nilang sangkap, kuray. Sa kawali, una munang magpapainit ng mantika at margarine. Igigisa ang bawang at sibuyas. Sunod ay hahalo ang liver spread. Patis. At tomato paste. Saka ilalagay ang bell pepper, patatas, at carrots. Maglalagay rin ng tubig at saka ito titimplahan ng seasoning at paminta. Takpan po natin muna para po maluto po yung patatas at carrots. Balikuan lang po, sa kalating minuto lang po. Makalipas ang ilang minuto, ihalo na ang kuray at gata. Yan. Huling ilalagay ang mais. Kapag kumulo na, ready ng lantakan ang kalderetang kuray. Eto na! Kalderetang kuray! Wow! Na-level up! Grabe! Akalain mo! Grabe! Naging kaldereta na siya! Oh. Panalo! Galing! Tikman ko muna yung sauce. Kalderetang kuray. Ngayon lang makakatikim ng ganito. Sarap ng pagkakaluto ng sauce. Tikman natin ngayon yung mismong kuray. Yun lang. Challenge lang talaga na hihimayin mo siya isa-isa. Kailangan masarap ka. Ang hirap mo kasing kainin. Oh my God. Hirap mo himayin, ha? In fairness, yung laman niya, yung mismong laman niya, lasang yung mud crab. Lasa siyang alimango. Very juicy at manamis-namis. Yung aligin niya, hindi ako masyadong fan. Mas masarap pa rin yung aligin na orange. Yung aligin kasi nitong kuray ay itim. Medyo mapait ng kaunti. Pero yung laman, masarap. Maliban sa dagat at ilog, may iba pang pinagkukunan ng laman dagat sa Baler. Makikita ito sa mga sasahan at bakawan. Trap gawa sa mga plastic bottle ang gamit na panghuli ng mga hipong sasa. Nilalagyan ito ng mga butas sa dulong bahagi nito para sumingaw ang amoy ng pain ng niyog at maakit ang mga hipon na pumasok sa trap. Ay, ito po! Ito po! Oh my gosh! Iba po ang nakuha namin! Ang nakuha po namin ay ahas! Ahas ba to? Kuya, may ahas pala dito! Ayoko dito! Ano? Yan po yun, yung palus. Palus po. Palos! Akala ko. Ayan, may hipon, no? May hipon, ma'am. Mayroon pong isang hipon. Kuya, naunahan na tayo ng palos eh. Kinain na nga. Kinain na ng palos yung hipon eh. Parang 5 pirasong palos
Ang problema, kinain na nila yung hipon. Wala Sige, na. halika. Baka mamaya may ahas dito, kuya. Wala po, ma'am. Baka tuklawin ako. Teka, nasaan na? Wala. Wala na, wala ay! Teka! Saan na ba? Ito, nahawakan ko na. Teka lang, kuya. Ayan. Ayan. Yan. Ayun, nasaan? Walang igat. Wala po. Hipon naman. Parang isang pirasong hipon lang to. Kinakain. Tatlong hipong nagtatalunan. Okay. O, ito yung isa. Ayun, may nagtatalunan. Ayan, daming nagtatalunan. Eto, may kuha po tayo. Ang liliit ng hipon. Pero, ganun talaga kapag river shrimp na mga nandito sa mga mangrove areas, maliliit talaga. Except na lang yung river shrimp dun sa Pampanga na parang ulang. Yun, ibang level yun. Ang lalaki nun. Ito pa po. Ito po. Ang dami po naming nahuling bato. Ay, hindi. Ayun. Nagtatalunan. May kuha po dito. Pagkatapos lumusong sa ilog at kolektahin ang mga plastic bottle trap, tingnan natin kung nakarami ba tayo ng huli. Wow! Kinain na rin. Kinain nila yung mga wala namang naiiwan eh. Uy, lumabas kayo. Ba't ayaw lumabas? Ay, nagtatalunan. Ang daming kuha. Hindi makuha. Meron kakaibang hipon dito. Haba ng kamay, oh. Oh. At ito na po ang aming mga nakuha. Marami po kaming nakuhang mga hipon, pero marami rin kaming nakuhang igat. Pero mamaya ibabalik namin yung mga igat kasi dito pala sa Aurora, hindi daw nila kinakain yung igat. May tumakas! Nakita ko! Kala mo makatakas ka sa akin? Hindi ka makakatakas. Ang mga nakuha naming hipon, perfect na pampasarap sa ginisang munggo ng mga taga-Baler. Igigisa muna ang bawang, sibuyas, kamatis at baboy. Sunod ay hahalo ang hipong sasa. Tatakpan ko muna natin ng ilang minuto, mga 10 minutes. Sunod na ihahalo ang pinalambot na munggo at tubig. Timplahan ito ng asin at seasoning. Ilalagay na rin ang chicharon, dahon ng ampalaya, malunggay at alugbati. Ngayon po, tatakpan ko muna uli natin. Kapag kumulo na ang sabaw, pwede na itong isalin. Ready na ang ginisang munggo na may hipon. Ay, nahawakan ko na! Matapos ang paglusong sa ilog at pagkuha ng mga hipong sasa, ayan! Oras na para tikman ang ginisang munggo with hipong sasa. Ay, ang sarap ng hipon. Alam mo, fresh talaga. Iba talaga kapag fresh. Ang cute niya ng hipon, ang liit, pero malinamnam siya. Yun eh. Kahit maliit, sarap pa rin.
Love it. Panalo. Kapag sinahugan mo ng hipon, tapos pinakatas mo yung hipon, tapos nilagyan mo pa ng chicharon, champion na champion. Paksiw na bangus na lang kulang. Ang sarap. Ang sarap. Approve. Bukod sa malalaki at matataas na alon, Ay, Diyos ko Lord! Wait lang! Huwag ka kay kilos! may iba pang maipagmamalaki ang bayan ng Baler. Kuha ka po kami ng mga dorados. Wow, grabe. Ito talagang mas maraming ginto ito. Sus, napakalaki. Napakalaki. Ang mga laman dagat at masasarap na putahing pasok sa ating panlasa. Kapit lang mga kapusod dahil papunta pa lang tayo sa exciting part. Sa susunod na linggo, tuloy ang ating seafood hunting sa Baler. Isa na lang. Magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.